Mama, bakit ayaw akong kalaro ng ibang mga bata? Malungkot na tanong ni Alvin kay Madonna. Kasi anak, ang liit mo pa. 1 taon ka pa lang kaya natatakot silang baka madaganan ka nila, mabundol, matamaan o ano pa man. Walang 1 taong bata na nakikipaglaro sa mga malalaki ha. Kaya tuloy natatakot sila sa'yo. Mama, anak daw po ako ng halimaw. Biglang tanong ng bata. 1 taon lang ito ngunit napakagaling ng magsalita. Mausisa at mapagmatsyag. Alvin, sinong may sabi sa'yo niyan? Yung si Kuya Mike po. Sabi niya, albino ako, anak ng halimaw. Ano ba ako, ahas? Biglang uminit ang ulo ni Madonna nang marinig iyon. Kaya ayaw niyang pumayag noon na sa bayan manirahan. Ayaw niya sanang iwanan si Lola Suseng at Lolo Liloy. Kaso ay ang gusto ni Rafi ay nasa malapit lang sila lahat. Higit sa lahat, may kuryente, may telepono, kaya may komunikasyon pa rin sila palagi. Alvin, simula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay. Hindi ka na makipaglaro sa kanila. Bakit mama? Dahil totoong halimaw ako. Hindi ka halimaw. Kaya huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi nila. Biglang nag-ring ang telepono, kaya mabilis niya itong nilapitan para sagutin. Mahal, maganda ka ha. Mag-impake ka dahil magbabakasyon tayo sa Negros. Nakakuha ako ng 1 buwang bakasyon. Talaga, Rafi? Oo, kaya pagkakataon na para mabisita natin ang iyong mga magulang. Para makilala ko na rin sila at makilala nila ang kanilang apo. Rafi, salamat sa pagiging mabuti mo. Ayan ka na naman. Huwag mo nang ituloy. Mamaya, iiyak ka na naman. Saway nito. Tumawa na lang siya. Nang sabihin nitong gusto nitong makausap si Alvin, ay binigay agad niya sa anak ang telepono. Alam na nitong buwan pa lang ay nagsasalita na ang kanilang anak. Dahil hindi ito normal na bata lang. Alam nilang hindi nila maitatago iyon sa karamihan. Kaya nga maraming nagtataka dahil sobrang naiiba si Alvin sa lahat ng mga batang kaedaran nito. Kinabukasan ay tuwang-tuwa si Alvin nang makita ang ama. Agad nitong sinalubong at nagpakarga. Ito ang aking ama, isang magiting na sundalo. Uri nito sa ama. Ikaw ba, gusto mo rin bang maging sundalo paglaki? Opo, maging kagaya mo ako. Magaling makipaglaban, Papa. Sagot ng bata. Natawa na lamang silang mag-asawa sa pagiging bibo at matalino nito. Handa na ba ang lahat ng gamit natin? Tanong ni Rafi. Oo, mahal. Hinihintay ka na lang namin. Nakabihis na rin kami. Kung gano'n ay, hintayin nyo na lang ako. Magbibihis lang ako saglit at aalis na rin tayo agad. Uwi ka nito at pumasok na ng kwarto. Sabik na si Madonna na makita ang kanyang mga magulang. Halos magdedekada na rin siyang hindi nakauwi. Kung noon ay tila wala siyang pakialam. Kung hindi niya ang mga ito makitang muli. Nagbago ang lahat ng iyon dahil kay Rafi. Ito ang nagpamulat sa kanya kung gaano kahalaga ang pamilya. Pagkatapos magbihis ni Rafi, ay hinakot na nito ang 2 maleta at iba pang dalahin para isakay sa owner type jeep na pag-aari nito. Pagkarating sa pier ay naghintay sila sa pila kung kailan makasampa sa barko ang kanilang owner type jeep. Tuwang-tuwa si Alvin nang makasakay sa barko. Kita nito ang kalawakan ng dagat. Ang ikinagulat nila ay nang utusan nito na umangat ang alon, ay tila napapasunod nito. Papa, kayang-kaya ko yung utusan ng alon na lumaki. Alam mo ba yun? Uwi ka nito habang nakatingin sa kalawakan ng dagat. Ikaw, Alvin, 1 taon mahigit ka pa nga lang. Mayabang ka na.
Huwag ganoon anak. Lahat ng kung anong meron tayo, hindi natin dapat ipagmayabang iyon. Saway ni Rafi dito. Naku, totoo po Papa. Hindi ako nagbibiro. Tignan mo. Uwi ka nito. Tumayo ito at humarap sa labas at ipinikit ang mga mata. Iniangat ng bata ang dalawa nitong kamay. Na tila ba iyon ang magiging sinyas ng pag-angat baba ng tubig. Nagulat silang mag-asawa nang makitang sumusunod ang tubig sa galaw ng kamay ni Alvin. Tuwing itinataas nito ang kamay, ay aangat din ang alon. At pag ibinababa, ay bumabagsak din ito. Bago pa iyon mapansin ng iba, ay agad na kinanlong ni Madonna ang anak. Natatakot siyang mapansin ito ng iba at baka pagkainteresan ang kanyang anak. Huwag mo nang gawin ulit yun anak. Paano kung may makakakita sa iyo? Sasabihan ka na namang halimaw. Ang mga ganyang bagay kasi Alvin, hindi iyan kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kaya huwag mo nang ulitin ha. Ibig pong sabihin po ba mama, hindi ako normal? Nagkatinginan silang mag-asawa. Hindi nila alam kung paano ipaliwanag sa bata na hindi ito isang ordinaryong bata lamang. Na isang elemento ang tunay na ama nito at hindi pa nito maintindihan iyon. Sakaling sasabihin nila dito ng maaga. Ganito kasi yun Alvin. Isa kang tunay na espesyal na bata. Kasi taglay mo ang espesyal na kaalaman na iilan lang ang meron. Kaya hindi mo dapat ipakita yan sa mga tao. Dapat kapag maraming tao, magmatsyag ka. Tignan mo kung ano ang mga ordinaryong ginagawa nila. Yun ang gayahin mo. Paliwanag ni Madonna. Ganon pala yun mama. Oo anak, kanya. Palinga-linga ang bata sa loob ng barko. Inikot nito ang tingin hanggang sa may makita itong isang matandang lalaki sa isang upuan. Itinaas nito ang isang kamay at may kung anong ibinubulong. Pagkatapos ay bigla na lang itong may hawak na kuneho. Hindi alam ng bata na isa itong mahikero. Inakala nitong normal lang iyan, kaya ginaya nito ang matanda. Nagulat na lang si Rafi nang makita itong pumipikit. Doon pa lang ay duda na ang sundalo na may ibang ginagawa ang anak. Hindi nga ito nagkakamali dahil ilang saglit lang ay may hawak na itong kuneho. Diyos ko Alvin, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Rafi. Si Madonna na nakaidlip na sana ay nagulat at nagising din. Bakit? Ano na naman ang nangyari? Tanong nito habang kinukusot ang mga mata. Di ba sabi ninyo, tignan ko lang kung ano ang mga ginagawa ng mga tao sa paligid. Iyon ang gagayahin ko. Inakita ko yung matanda. Pumikit lang siya at humiling ng isang kuneho. Mamaya ay nasa kamay na niya mama. Gusto ko lang din naman po ang kuneho kaya ginaya ko. Diyos kong bata ka. Uwi ka ni Madonna habang iniikot ang tingin. Nang masigurong walang may nakakita at tila wala namang pakialam ang mga tao sa paligid, ay saka lang siya nakaginhawa ng maluwag. Ganito anak, ang matandang iyon ay mahikero. Huwag mong gayahin kasi bata ka pa masyado. Paliwanag ulit ni Rafi. Ano ba yan papa? Ang daming bawal. Ganon talaga anak. Bata ka pa, di ba? Sabat ni Madonna. Kahit ganon ay mabait na bata si Alvin. Lahat ng pakiusap ni Madonna at Rafi ay sinusunod nito. Naging aware ang bata sa kung anong kakayahan ang meron siya at kung kailan lang niya ito pwedeng gamitin. Napagdesisyonan ni Rafi na sa Negros na ipagpatayo ng bahay ang kanyang mag-ina para mailayo si Alvin sa mga taong maraming alam at duda sa katauhan na meron ang bata. Masaya rin si Madonna dahil magiging malapit na siya sa kanyang mga magulang.
Sobrang nagpapasalamat siya sa asawa dahil kahit hindi sila nagkaroon ng sariling anak, ay hindi siya nito tinalikuran. Mahal pa rin siya nito at ang kanilang anak na hindi naman talaga tunay na anak nito, kundi anak ng engkanto. Silang dalawa lang ang nakakaalam ng lihim na iyon. Nang magbibinata si Alvin, ay naging kontrolado na nito ang taglay nitong kakaibang kapangyarihan. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, ay maraming may ayaw sa kanya. Marami ang bully na tinatawag siyang anak araw. Subalit gaya ng bilin ng kanyang ama at ina, hindi niya dapat ang mga ito pinapansin. May isa namang bukod tangi na tanggap siya sa kabila ng kanyang pagiging albino. Si Mariel na noon pa mang kabataan nila ay lagi siyang ipinagtatanggol mula sa bully nilang mga kamag-aral. Kung hindi lang sa bilin ng kanyang ama at ina na maging patas at huwag gamitin ng nakatago niyang kapangyarihan, ay tiyak matagal na niyang napaslang ang marami niyang kaklase. Magkukulayo na sila at napag-usapan nilang sabay na mag-enroll. Sigurado ka na ba sa napili mong kurso, Alvin? Tanong ni Mariel sa kanya matapos nitong lumabas. Pos na, ikaw. Sigurado ka na rin ba sa lalaking iyon? Walang ganang tanong niya. Lalaki? Sinong lalaki? Yung kasabayan mo kanina, mag-fill up ng form. Ang lagkit ng tingin sa'yo, ang landi. Makalandi ka naman. Alam ko na, nagsiselos ka ano? Aminin. Hindi ba't naman ako magsiselos? Hindi naman kita naobya. Kaya nga, kasi ang torpe mo. Kaya bahala ka kung sa iba na lang ako magpaligaw. Wag. Mabilis na sagot niya. Anong wag? Nakangising tanong ni Mariel. Batid niyang iniinis siya ng dalaga. Pag magpapaligaw ka sa iba, sinisiguro ko sa iyo, mamamaga sa kati ang puwet ng lalaking iyon. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng lalaking lalapit sa iyo para ligawan ka, magkakaroon ng kati sa puwet. Bantaan niya. Tinawanan lamang siya ni Mariel. Alam mo, ang cute mong magselos. Akala mo naman may level tayo. Reklamo ni Mariel. Kung ganoon, hayaan mo akong ligawan ka. Sus, marunong ka ba? Anong akala mo sa akin? Gusto mo? Nukan pa kita. Biglang naging seryoso si Mariel nang marinig iyan. Hindi nito akalaing maging seryoso si Alvin sa kanilang usapan. Hindi ka nagbibiro? Liligawan mo talaga ako? Mukha ba akong nagbibiro lang? Mahal mo talaga ako? Hindi ako magsiselos ng ganito kung hindi kita mahal, Mariel. Kaya gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako. Patutunayan ko sa iyo na ikaw lang ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Napangiti si Mariel nang makitang seryoso ang binata. Sa tagal nilang magkasama, hindi naman talaga malayong mahulog ang loob nila sa isa't isa. Pareho lamang silang nagtatago ng kanilang damdamin sa takot na masira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit susubukin sila ng panahon. Isang propesor ang umibig kay Mariel at ito ang magiging karibal ni Alvin sa dalagang nililigawan. Nililigawan ka pala ng iyong profesor. Kung hindi ko pa narinig sa mga kaklase mo sa kantin, hindi ko pa malalaman. Sumbat ni Alvin sa dalaga. Hindi ko naman sasagutin. Pinakisasamahan ko lang. Kasi pag binasted ko ay pag-initan ako at ibagsak. Yan lang ang dahilan mo? Oo. Posible naman talaga, hindi ba? Hayaan mo. Ako ang bahala sa mayabang na profesor na iyon. Alvin, anong iniisip mo? Nag-aalalang tanong ni Mariel. Malalaman mo bukas. Pumasok ka na sa loob ng bahay niyo. Aalis na ako. Seryosong wika niya, sabay talikod sa dalaga. Kinabukasan, sa eskwelahan, habang nagtuturo ay panay ang kamot ni Professor Simon
sa kanyang puwet. Napansin nito lahat ng mag-aaral at ang iba ay pinagtatawanan na ito. Nang hindi na makayanan ng profesor, ay nag-dismiss na ito at maagang umuwi. Tawanan pa rin ang lahat ng kaklase ni Mariel. Ngunit ang dalaga ay hindi natutuwa. Batid nito si Alvin ang may kagagawan. Agad niya itong pinuntahan sa lagi nilang tagpuan. Sa mga oras na iyon ay bakanting oras ni Alvin. Mabuti at nandito ka na, wika ng dalaga. Bakit? Lagi naman tayong nagkikita dito, hindi ba? Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Galit ka ba sa akin? Magtapat ka sa akin, Alvin. Ikaw ang may gawa kay Professor Simon sa bagay na iyon, no? Mangkukulam ka ba? Anong uring tao ka? Sabihin mo sa akin. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Walang ibang lalaki na aaligid at makipaglandian sa iyo. Alvin, nakakakilabot ka. Hindi ka ba tao? Nagmahal lang ako, kaya kung magkaroon ng karibal. Uwi ka ng binata. Akala ko mabait ka, Alvin. Bakit bigla na lang naging ganito ang pinapakita mong ugali ngayon? Tao lang ako, Mariel. May kahinaan. At ang pagsiselos ang isa sa mga iyon. Ayaw kong may manliligaw na iba sa'yo. Nailing na lamang si Mariel sa naging ugali ni Alvin. Ang bilis nagbago lahat ng ugali ng binata. Natatakot tuloy siya at nag-aalinlangan. Kung karapat-dapat ba si Alvin sa pag-ibig nito? Kinabukasan ay hindi pumasok ang profesor. Hanggang sa umabot na ng 1 linggo itong nakaliban. Nabalitaan na lang ni Mariel na ospital ang profesor dahil sa kanser. Ngunit malaki ang duda niya na may kinalaman si Alvin sa nangyari. At gustong malaman ng dalaga kung ano ang totoong katauhan ng binatang manliligaw nito. Bakit iniiwasan mo ko nito mga araw ha, Mariel? Pasyensya na. Maaga palagi ang aming uwian. Hindi totoo yan. Dati naman, hinihintay mo ko lagi. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam kong nagsisinungaling ka, Mariel. May nagawa ba akong mali sa'yo? Sa akin wala, ngunit sa ibang tao. Alam mong nagkasala ka, Alvin, nang dahil sa selos mo sa akin at hindi ko na maatim ang ginawa mong yun. Galit na wika ni Mariel. Nakuyom ni Alvin ang kanyang mga kamay. Matalim ang titig niya sa himpapawid. Pinipigil niyang huwag magalit. Ngunit ang galit na iyon ay napunta sa kalikasan. Biglang gumuhit ang napakalaking kidlat sa mismong harapan nila. Tinamaan ang malaking puno ng nara. Kaya nahati ang katawan nito at nabuwal sa lupa. Mabuti na lang at hindi patungo sa kanilang kinaroroonan ang pagbagsak ng puno. Maging si Alvin ay nagulat. Niyakap niya ang nooy nanginginig sa takot na dalaga. Wala na, Mariel. Tahan na. Anya. Ano yun? Bakit biglang kumidlat ng napakalakas? Maayos naman ang panahon. Walang ulan. Hindi ko rin alam, pero ayos na. Kaya huwag ka nang matakot. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Tsaka na tayo mag-usap. Anya. Habang sakay ng kanyang motor, ay hindi niya maiwasang magtaka. Ang pagkakaalala niya, bago nangyari ang kidlat ay iyon ang hiniling niya sa kanyang utak. Dati sa tuwing may madisdiscover siyang kakaiba sa kanyang sarili, ay pinipilit siya ng inang si Madonna na huwag ulitin at kalimutan na lahat ng mga hindi ordinaryong pangyayari. Ngunit ngayong binata na siya, tumatak ng gusto sa kanyang utak kung anong meron sa kanya. Anong uri ng pagkatao meron siya. Nagmadali na rin siyang maihatid ang dalaga. Wala siyang nais makausap sa pagkakataon na iyon, kundi ang kanyang ina. Hindi siya naniniwala na wala itong ideya. Ano man ang katauhan na meron siya. Pagkarating sa kanilang bahay,
ay hinanap agad niya ang ina. Saktong abala ito sa pagluluto sa kusina dahil uuwi ang kanyang ama. Nagtaka pa ito nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Talagang himay na ng kanyang ina bawat piraso ng kanyang mga ugat sa katawan. "O anak, bakit ganyan ang itsura mo?" "Ma, pwede bang sabihin niyo sa akin ang totoo?" "Tungkol saan?" "Sa pagkatao ko, ma. Alam kong naiiba ako sa lahat." "Yun lang pala eh. Naiiba ka talaga, anak. Bukod sa gwapo, matalino pa." "Ma, sabihin mo sa akin, tao ba talaga ako? Bakit batid kong nagsisinungaling ka? Bakit marami akong nagagawa na hindi kayang gawin ng iba? Pakiusap, ma. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo, ma." Napahawak sa kanyang ulo si Madonna. Alam nitong darating ang araw na ito, kaya hindi na nito kailangan pang magsinungaling. Ipagtatapat na nito sa anak ang totoo. Pinatay nito ang apoy at tahimik na tumungo sa sala. Sinundan niya ito at naghintay ng posibleng maging kwento ng kanyang pagkatao. Matagal bago ito nagsalita, ngunit naghintay siya. "Anak, hindi ko na nais sabihin ito sa iyo. Pinilit kong ibaon ito sa limot, ngunit sadyang lumalabas ang katangian mo bilang isang immortal." Umpisa nito. "Immortal? Ako?" "Oo, anak. Anak ka ng isang engkanto. Ang iyong ama ay engkanto." "Si Papa? Engkanto si Papa?" Tanong niya na hindi makapaniwala sa ipinagtapat ng ina. "Hindi ang Papa Rafi mo, Alvin. Hindi. Ang labo niyo naman, ma. Kung hindi si Papa, ibig sabihin, may isa pa akong ama. Dalawa ang aking papa." Imbis na maging emosyonal si Madonna, naalalahanin ang mapait na nakaraan. Tila nais lamang niyang matawa sa mga reaksyon ng ina. "Mama," sambit ulit nito. "Alvin, ang iyong ama ay engkanto. Siya si Alwin. At kaya ako nabuntis ng engkantong iyon ay dahil sa pilitan niya akong inangkin. Marahas ang iyong ama. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kabiguan. Hindi niya matanggap na hindi ko kayang tanggapin ang kagaya niya, na hindi kami bagay. Kasi tao ako at engkanto siya, at hindi ko inasahan na ang pinagbubuntis ko noon ay hindi anak ni Papa Rafi mo, kundi sa engkantong iyon. Pero sa kabila ng lahat, minahal at tinanggap tayo ni Papa Rafi mo. Mahal na mahal ka niya simula pagkabata mo. Ramdam mo naman yon, di ba?" Mahabang kwento ni Madonna. Tahimik lamang siyang nakatulala. Ngayon ay alam niya kung bakit siya naiiba. Dahil ibang daigdig ang kanyang pinagmulan. Ngunit nagpasalamat pa rin siya dahil tinuruan siya ng kanyang mga magulang na maging mabuti. Kaya natulog ng mahabang panahon ang kanyang ikalawang katauhan. At aminado siyang medyo nagmana sa kanyang ama ang kanyang ugali dahil hindi niya matanggap ang kabiguan sa pag-ibig. Ngunit ayaw niyang bigyan ng trauma si Mariel, kaya gagawin niya ang lahat. Huwag lang siyang matulad sa kanyang ama. Nakapagdesisyon na siya. Pagagalingin niya si Professor Simon upang hindi siya pag-isipang masamang tao ni Mariel. Kinabukasan ay nagulat ang lahat nang makita ang profesor na masigla at handa ng magturo muli. Maging si Mariel ay hindi makapaniwala. Matapos ang klase ay si Mariel mismo ang tumungo sa kwarto nila. "Bakit ka nandito?" "Gusto sana kitang makausap, Alvin." Pakiusap nito. Hinawakan niya ito sa kamay at dinala sa kanilang tambayan. Saktong dahil walang ibang naroon kundi silang dalawa lang. Malaya niyang maikwento ang lahat sa dalaga.
Tungkol nga pala sa pang-aakos ako sa iyo, Alvin. Sana hindi sumama ang loob mo sa akin. Umpisa nito. Ngumiti lang siya dito. Paano sumama ang loob ko sa iyo? Ako naman talaga ang may gawa ng bagay na iyon. Totoo ba? Oo, pero binawi ko na. Pinagaling ko na dahil ayaw kong tuluyan ang lumayo ang loob mo sa akin. Ayaw ko na layuan mo ako. Tahimik at tulala si Mariel sa kanyang sinabi. Mukhang hindi pa rin ito masaya sa kanyang ginawa. Mariel, pinagsisihan ko lahat. May puso rin ako. Marunong magselos. Lalo na at lamang si professor sa akin. Muntakin mong estudyante lang ako. Samantalang ang karibal ko ay profesional na. Paliwanag niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mangkukulam ka ba ha, Alvin? Iyon ba ang lahi niyo? Hindi, Mariel. Mabuti ang aking mga magulang. Saan galing yang kasamaang taglay mo? Kaya nga kita dinala dito. Dahil gusto kong ipagtapat sa iyong lahat Na, na isa akong anak ng engkanto. Na hindi ako ordinaryong tao lang. Kaya kong utusan ng kalikasan na magalit at magwala. Kaya kong pumatay sa isang iglap kung walang kapit sa Diyos. Lihim na karunungan at proteksyon ng isang mortal. Anya. Habang tahimik si Mariel ay kwento niya ang lahat tungkol sa kung paano siya nabuo. Kung ano ang karahasang ginawa ng kanyang ama. Hindi ito halos makapaniwala. Tila rin ay nahihirapan itong i-absorb sa utak nito ang kanyang kwento. Unang beses na may makilala itong anak ng engkanto. Mariel, kaya mo pa ba akong pakisamahan pagkatapos ng natuklasan mo sa pagkatao ko? Ang totoo ay kahapon lang ding ipinagtapat sa akin ng aking ina ang lahat. Paliwanag niya pa rin. maaari ko bang makilala ang iyong ama at ina? Oo naman. Tiyak akong ikatutuwa ni mama at papa. Tamang-tama. Nakapakasyon ng 1 linggo ang papa. Kaya nasa bahay siya ngayon. Masayang kwento niya sa dalaga. Iyong engkanto mong ama, may ideya ka na ba? Wala. Hindi ko na rin tinanong si mama. Batid kong hindi na nais pa ni mama na pag-usapan pa ang tungkol sa aking totoong ama. Tumangol lamang si Mariel. Mahabang katahimikan ang nabagitan sa kanila hanggang sa hindi na matiis ni Alvin ang katahimikang iyon. Naasiwa ka ba sa akin ngayong alam mong may ibang katauhan ako, Mariel? Wala namang nagbago, Alvin. Ikaw pa rin naman ang nakilala kong mabait na kaibigan. Simula noong kabataan natin. Hindi lang ako makapaniwala. Yung pagguhit ng kidlat kahit sa gitna ng matinding init. Ibig sabihin ay, kagagawan mo yon? Hindi ko sinadya yon. Ako man ay nagulat din. Ngunit sa utak ko lang galing ang manifestation kong iyon. Tsaka ko lang din naalala na simula pagkabata, maraming hindi ka panipaniwalang pinuminon ang kaya kong gawin gamit ang utak lang. Kaso ay sabi ni mama mali daw iyon. Kaya unti-unti kong nilimot. Dinisiplina ko ang aking sarili. Sa tuwing may bole, pinipilit kong magbingi-bingihan para hindi ako makaisip ng ganti. Naalala mo ba? Ikaw lang lagi ang tagapagtanggol sa akin. Oo, halata ring nagtitimpay ka noon. Kaya halatang pinalaki ka ng maayos. Napangiti siya nang marinig iyan. Ibig sabihin na hindi nagbago ang pagkakilala sa kanya ng kababatang minahal niya. Alvin, pasampol naman ng mga kaya mong gawin. Di ba sabi mo kaya mong utusan ang kalikasan gamit ang iyong utak? Sige nga, gawin mo. Utusan mo ang ulan na bumuhos ng sobrang lakas. Utos nito sa kanya. Yun ba? Sige, matutupad. Anya.
Sabay taas ng kanyang mga kamay, pinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay inipon ang mga ulap sa bandang kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa ay bumagsak ng napakalakas na ulan na hiling ng dalaga. Grabe, totoo nga, isa kang katangi-tanging nilalang. Hinangaan mo pa ako. Alam mo bang dahil dito ay nag-aalala ako na baka hindi mo ko matanggap. Aniya. Dismayado ang tono ng kanyang pananalita. Hindi pa rin siya dapat maging kampante. Nang mag-uwian na sa hapon ay hinintay niya si Mariel sa labas ng gate. Hindi nagtagal ay dumating na rin ito. Agad niyang iniabot dito ang isang helmet. Salamat. Uwi ka nito. Diretso na ba tayo sa bahay o magpapaalam mo na tayo sa mga magulang mo? Gagabihin sila mama at papa. Kapwa raw sila may overtime kaya walang tao sa bahay. Ganon ba? E di diretso na tayo. Anya. Wala pang 30 minutos ay narating na nila ang kanilang bahay. Sakto lang, hindi pang mayaman. Subalit hindi rin pang mahirap. Kahit sa antas ng pamumuhay ay halos kapareho lang sila. Katitigil pa lang ng motor ay patakbo agad na sumalubong ang kanyang inang si Madonna. Napaawang ang bibig ni Mariel nang makita ang kanyang ina. Mama, siya po si Mariel, ang madalas kong kwento sa inyo. Pakilala ni Alvin kay Madonna. Hello po ma'am, grabe, ang ganda mo naman. Pinaglihi ka ba sa berhen? Napakaganda mo. Hindi na ako magtataka kung bakit gwapo rin po itong anak mo. Nahihiyang amin ng dalaga. Talaga, salamat naman pero napakagaling rin nitong anak ko mamili. Ang gandang babaeng napiling ligawan. Balik na po rin na Madonna. Salamat po tita, nakakahiya naman. Totoo, ang ganda mo iha. Hali kayo. Pumasok na tayo sa kusina. Naroon ang asawa ko nagluluto. Talaga po mama. Naku ma, makatikim na naman ako ng luto ni papa. Oo anak, at ilang taon na lang ay magre-retiro na ang iyong ama. Araw-araw na nating matitikman ang kanyang luto anak. Masayang balita ni Madonna. Masaya din si Alvin sa naging balita ng ina. Ilang taon na lang at senior citizen nga pala ang kanyang ama. At ipinangako niya sa sarili na sa oras na magiging mahina na ang kanyang mga magulang ay siyang mag-aalaga sa mga ito. Hali kayo anak, kanina pa ba kayo dyan dumating? Tanong ni Rafi. Pagbungad pa lang nila sa pintuan ng kusina. Kararating lang po papa, mano po. Ganoon ba? Sinorpresa mo kami anak ha. Hindi mo naman sinabi na dadalhin mo pala ang nobya mo. Papa, kaibigan ko pa lang si Mariel. Nanliliga pa lang din po ako sa kanya. Sa bait at gwapo mong iyan? Tiyak akong sasagutin kanya. Hindi ba iha? Tanong nito kay Mariel. Tipid ng ngiti lamang ang ginawa ni Mariel. Habang kumakain ay pinagtapat ni Alvin sa mga magulang na alam na ni Mariel ang tungkol sa kanyang katauhan. Tanggap ko naman po, pero parang napaka-imposible pa rin. Hindi ka panipaniwalang may ganito pala talaga, sagot ni Mariel. Napangiti ng tipid si Madonna. Inalala niya ang mga mahiwagang pangyayari sa kanyang buhay noon, bago pa man mabuo si Alvin. Sa ilang beses na palbalik-balik niya sa mundo ng mga engkanto, hindi niya makalimutan ang napakalinis at mabangong lugar na iyon. Higit sa lahat ay ang mahiwagang bundok kung saan nakapatong gusaling laki ng puting bato. Nasa gitna at may puno ng kahoy na may gintong dahon. Kung alam lang niyang hindi na siya makakabalik pa sa mundong iyon, ay dinamihan na niya ang pagdala ng mga gintong dahon na iyon. Tiyak na maraming sakit ang mapapagaling ng katas ng dahong iyon.
Nalulungkot siyang isipin na naikulong si Alwin dahil sa ginawa nitong paglapastanganan sa kanya. Kahit paano ay naging mabuti naman ito sa kanya. Kaya lang ay sumobra na sa pagkahumaling sa kanya. "Mama, kanina ka pa tahimik. Anong nangyari sa'yo?" Tanong ni Alvin sa ina. "Ayos ka lang ba, mahal? Masama ba ang pagkaramdam mo?" Tanong din ng asawa nito. "Wala, ayos lang ako. Kayo talaga. Kumain na kayo, sige na." Utos ni Madonna. Napangiti si Mariel nang makita ang pagiging maasikaso ng pamilya ni Alvin sa isa't isa. Tila isang perpektong pamilya ayon kung titignan. "O nga pala, Alvin, may sasabihin ang papa mo," ni Madonna. "Ano po yun, Papa?" Tanong niya agad sa ama. "Kung pwede, anak, ay dito na muna titira sa atin ang Kuya Larry mo. Patay na kasi ang kanyang ina. Tsaka matagal din siyang nawalay sa akin, anak. Gusto ko rin sana siyang makasama." Palipat-lipat ang tingin ni Alvin sa mga magulang. Naguluhan siya sa sinabi ng ama. Ang alam niya sa buong buhay niya ay nag-iisang anak lamang siya ng mga ito. "Ganito kasi, anak, bago kami nagkakilala ng iyong ama, ay may dati na siyang pamilya. Kaso ay niloko siya kaya nakipaghiwalay. Ngunit may isa silang anak at kagaya mo, binata na rin ngayon. Isa na siyang pulis at nakadestino dito malapit sa atin." Mahabang kwento ni Madonna. "Malapit lang pala eh. Bakit hindi niyo agad sinabi? Paano ko makilala?" Dismayadong tanong ni Alvin. "Baka kasi mabigla ka, anak. Isa pa ay kinukuha pa lang din ng papa mo ang loob ng iyong kuya. Mahabang panahon silang naghiwalay. Inakala ng kuya mo na inabando na siya ng papa mo. Ngunit ang totoo ay itinago siya ng dating asawa ng iyong papa. Dahil sa ginawang pagkipag-anol ng iyong papa sa kanilang kasal." Tumahimik na lamang siya. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya ngayong alam na niyang may kapatid siya o maging kaagaw lang niya ito sa atensyon ng kanyang ama. Hindi pa naman siya totoong anak nito. "Ayos lang yan, Alvin. Ayaw mo nang ganun. May kapatid ka na magiging kasangga mo sa lahat." Sabat ni Mariel, sabay tapik ng kanyang balikat. Wala siyang reaksyon. Hindi niya mawari kung bakit wala siyang naramdaman na pagkasabik. Marahil ay hindi niya ito totoong dugo. Pagkatapos nilang maghapunan ay nagpasya na rin siyang ihatid pa uwi si Mariel. Pagkatapos ay umuwi na rin siya agad. Pagkarating sa bahay ay sinadya siyang hintayin ng kanyang ama. Kinausap siya nito ng masinsinan. "Papa, bakit hindi ka pa nagpapahinga?" "Hinihintay talaga kita, anak. Bakit? May problema po ba? Itatanong ko lang kung talaga bang payag ka na dito tumira ang iyong Kuya Larry." "Pa, sa iyo ang bahay na ito. Kung tutuusin ay wala akong karapatan sa iyo. Mas may karapatan ang Larry na iyon na tawagin kang papa kaysa sa akin." "Anak, kahit hindi ka galing sa akin, sa puso ko ay isa kang tunay na anak ko. Walang pagkakaibang pagmamahal ko sa iyo at sa kuya mo bilang mga anak ko." Naging emosyonal siya sa mga sandaling iyon. Nagpapasalamat pa rin siya ng sobra dahil minahal siya ng taong hindi naman siya nito tunay na kadugo. "Oo nga pala, anak, ang mga lihim na karunungan na meron ako ay gusto kong ituro sa inyong dalawa ng kuya mo. Gusto kong ipamana sa inyo ito. Pareho kayong dalawa ng tinahak na daan ang magsilbi sa bayan kagaya ko. Kaya tiyak na nalalapit din sa kapahamakan ang inyong mga buhay." "Salamat, Papa. Napakabait mo talaga sa akin. Wala na akong mahanap na amang katulad mo. Napakaswerte ko sa iyo." Aniya habang tapik ang balikat ng ama.
Ngumiti ito. Ilang saglit pa ay may naisip itong bagay. Kinuha nito ang laging dalang alporas ng sundalo. Pagkatapos ay dinukot mula roon ang isang bote na may takip na kahoy. Ano yan, Papa? Kunot noong tanong niya. Ang boteng ito ay kulungan ng iyong ama. Kulungan? Nagpapatawa ba kayo, Papa? Paanong nasa loob ng bote ang aking ama? Tanong niya. Bumalik sa pagkakaupo sa kanyang tabi si Mang Rafi. Hawak pa rin ito ang bote na sinisilip ang laman nito sa loob. Pagkatapos ay inaabot iyon sa kanya. Papa, sambit niya. Ikinulong ko ang iyong ama noon dahil masyado na siyang nahuhumaling sa iyong ina. Hindi ako sigurado baka kung ano ang gagawin niya sa iyong ina kung sakaling pababayaan ko lang siya. Kaya gamit ang lihim na karunungan ng taglay ko ay hindi na ako nagdalawang isip na ikulong siya. At ngayong nasa tamang edad ka na, nasa iyong pagpapasya kung papakawalan mo pa ba ang iyong ama o hindi. Kung nais mo siyang makilala, nasa sa iyo na ang pagpapasya. Tahimik siyang napatulala. Kung tutuusin ay wala na siyang hahanapin pa. Dahil sa Papa Rafi pa lang niya, ay punong-puno na siya ng pagmamahal nito. Walang silbi ito, Papa. Kanya sabay tapon ng bote sa kanilang harapan. Aksidente itong nabasag, kaya lumabas ang itim na usok. Bakit mo tinapon? Gulat na tanong ni Mang Rafi. Hindi ako interesado, Ama. Ikaw lang ang aking ama. Ngunit dahil sa iyong ginawa ay nabasag ang bote, kaya nakawala siya sa loob. Nagulat din siya, ngunit huli na ang lahat dahil unti-unti na itong naging pormang tao. Mabuti at pinakawalan niyo na ako. Kailangan kong hanapin ang aking mahal na Madonna. Uwi ka nito. Huwag na huwag kang gagawa ng ikakasama para kay Mama dahil ako ang magkakalaban mo. At sino ka para takutin ako? Bakit mo tinawag na Mama ang aking mahal? Siya si Alvin ang iyong anak kay Madonna. Sabat ng kanyang ama na si Rafi. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Bakas ang tuwa sa mga mata nitong nagniningning. May anak ako kay Madonna. Nagkaanak kami. Masayang wika nito. Hindi kita matatanggap bilang ama. Masama ka. Wala kang kasing sama. Galit na wika niya rito. Biglang nagbabaga ang mga mata nito. Nagalit at nagwala. Pagkasigaw nito ng buong lakas ay biglang kumulog ng napakalakas. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Ibig sabihin ay hindi ito niya namana sa kanyang ama ang kapangyarihan na taglay niya. Sige, ilabas mo lang ang tunay na ugali mo. Galit na wika niya. Bigla itong kumalma at tila nagsisisi sa ginawa nito. Paumanhin anak ko. Hindi ko nais na magalit sa iyo. Pakiusap. Bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama mo. Si Papa Rafi, siya lang ang nag-iisang ama ko. Giit niya. Bigla na namang sumama ang modo nito. Masamang titig nito kay Mang Rafi. Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Wala akong ginawa. Hindi ko kasalanan kung bakit malayo ang loob ng iyong anak sa iyo. Wika ni Mang Rafi. Kung hindi mo ko ikinalong sa bote, hindi sana ako kamumuhian ng aking anak. Makikilala at nakakasama niya ako simula pagkabata. Hindi ka rin magiging mabuting impluensya sa kanya. Maging sa kanyang ina ay naging maras ka. Kaya magpasalamat ka na nakawala ka ngayon sa iyong pagkakakulong. Paliwanag ni Mang Rafi. Gusto kong makilala at makasama ang anak ko. Magiging mabait na ako. Wika ng engkanto. Patunayan mo kay Alvin. Huwag puro salita. Wika ni Mang Rafi. Tumitig ito kay Alvin at tila ba nagmamakaawa na tanggapin ito. Alvin, ama mo pa rin siya. Kahit ganyan ang kanyang katauhan. Kaya ako nang nakikiusap para sa kanya.
Kilalanin mo rin siya, anak, sa kabila ng mga pagkukulang niya sa'yo. Tandaan mo lang lagi, mahal na mahal kita at kahit anong mangyari, anak kita. At kung gaano ko kamahal ang Kuya Larry mo, ganon din kita kamahal. Paliwanag ng kanyang ama. Kung hindi dahil sa pagiging mabuti ng Papa Rafi niya at sa hiling nito na kilalanin ang tunay na kanyang ama, ay wala siyang balak na harapin pa ito. Unang kita pa lang nila ay pinakita nito ang totoong kulay nito. Kaya paano niya ito matutunang kilalanin bilang isang ama? Sige na, anak, kahit papano ay may utang ka sa kanya. Hindi kita naging anak kung hindi sa kanya. Nandito ka dahil sa kanya, kaya lagi mong iisipin ang bagay na iyon. Opo, Papa, susubukan ko. Pero sa oras na gagalawin niya ang aking ina, ay tinatiyak kong magbabayad siya. Galit na wika niya. Pangako yan, anak. Magiging mabuti ako sa iyo. Ngayon, pwede ka bang sumama sa akin? Hiling ni Alwin. Saan naman? Tanong niya. Sa aming kaharian. Nais kong ipakilala ka sa aking mga magulang. Tiyak akong matutuwa sila. Hindi naman siya nasasabik. Subalit pumasok pa rin sa kanyang utak. Nakilalanin ang kanyang angkan na lahing engkanto. Hinawakan siya ng kanyang ama at sa isang kisap mata ay naroon na agad sila sa isang tila palasyo na sagana sa ginto at iba pang mga mamahaling bato. Sa gitna ng bulwagang iyon, may isang kristal na parihabang nakatayo. Sa loob ng gitna nito ay may nakatusok na espadang kumikinang sa talim. At ang hawakan ay tila gawa sa batong diamante. Nakatusok iyon sa itim na bato, sa wari niya ay isang meteor. Halika na, anak, dumiretso na tayo sa loob nila ama at inang Rena. Tawag sa kanya ni Alwin. Sumunod siya rito ngunit ang kanyang mga mata ay nakapagkit pa rin sa kahali-hali ng espadang nasa loob ng kristal. Pag naibenta iyon, ay tiyak na bilyon ang halaga. Dahil sa napakalaking diamante na hawakan ng espadang iyon. Ilang henerasyon na ang nagdaan. Marami nang nagtangka sa espadang iyan. Ngunit wala pang kahit isa sa ating angkan ang nakakuha. Dahil ang nilalang na makakakuha niyan ay dapat may lakas na higit 100 beses kumpara sa isang nilalang. Hindi pa siya naisilang at natitiyak kung hindi ikaw iyon, anak. Mahabang litanya nito. Paanong hindi mo nasabing ako yun? Dahil wala sa iyong noo ang marka ng isang engkantong mangdirigma na kayang ipagtanggol ang kaharian. Yan, nakita mo ang malaking portrait na yan? Siya si Haring Agar, ang engkantong mangdirigma na tinalo at sinakop ang malalapit na gabasera at mahigit 20 kaharian ng mga engkanto. Siya ang magiting nating ninuno. Ilang henerasyon na rin ang nakaraan. Ngunit ang kanyang ligasiya ay nawasak at nahati-hati ang mga nasakupang kaharian dahil ang mga sumunod na henerasyon ay naging sakim. Mahabang kwento ni Alwin. Nang marinig niya ang kwento ng ama, ay namanga siya at napahanga sa kagitingan ng kanyang ninuno. Ilang sandali pa ay nasa isang malaking kwarto sila kung saan ay may malaking trono. Isang reyna at isang hari ang nakaupong magkatabi. Nakayuko sa kanila. Kita ang galak sa mga mukha nito nang makita silang dalawang ama niyang si Alwin. Alwin, anak, ikaw na ba yan? Ang tagal mong nawala. Ang tagal naming naghanap sa iyo. Sino ang kasama mong iyan? Tanong ng reyna. Mahal na inang Reyna. Ito si Alvin, ang aking anak sa isang mortal. May apo tayong mortal, mahal na hari. May apo tayong mortal.
Masayang wika ng Reyna. Kung ganoon, kailangan nating magdiwang. Kailangan nating maipakilala sa buong kaharian ang nag-iisang apong mortal ng ating angkan. Masayang wika rin ng hari. Humayo na kayo mga kawal. Iutos sa mga katulong na maganda ng maraming pagkain dahil may malaking salo-salong gaganapin. Ikutin ang buong kaharian. Ipamalita ang magiging magaganap. Lalo na ang pagdating ng aming nag-iisang binatang apo sa isang mortal na nilalang. Utos ng Reyna. Sa lahat ng mga kawal na naroroon. Nagmamadali ang kilos ng bawat isa. Hindi alam ni Alvin kung ikakatuwa ba niya ang narinig. Hindi niya inasahan na ang kanyang ama ay isang prinsipe pala, na may abuelo at abuela siyang hari at reyna, na ubod ng yaman ang kaharian. Ngunit gayon pa man na hindi niya kayang manirahan doon. Kung sakali mang papipiliin siya, mahalaga pa rin sa kanya ang pamilyang mortal, kung saan siya nanggaling at pinuno ng aruga at pagmamahal. Mananatiling sa kay Papa Rafi at Mama Madonna niya ang kanyang loob. Kahit ano pa man ang mangyari, kilalanin niyang ama si Alwin. Maging abuela at abuelo ang mga magulang nito. Ngunit hindi ibig sabihin ay doon na siya manirahan at mamamalagi. Huwag kang mag-alala, apo. Hindi ka namin ikukulong sa aming mundo. Malaya ka pa rin makakalabas-masok sa mundo ng mga mortal at immortal. Kaya lang namin ito ginawa ay dahil sobrang natuwa kami na may isang ikaw sa aming lahi. Kaya huwag ka nang mabahala, apo. Litanya ng Reyna. Nagtaka siya dahil tila nababasa nito ang nasa kanyang utak. Tunay nga apo, kayang-kaya naming basahin ang iyong utak. Biglang sabi din ng hari. Hindi na siya kumibo. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano. Basta na lang binabasa ng mga ito ang nasa kanyang utak. Ama, ina, kung mararapatin niyo po, ay nais ko sanang maglibot sa mga magagandang tanawin kasama ang aking anak na si Alwin. Gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kaganda ang ating kalikasan. Alam ni Alwin sa kanyang mga magulang. Walang pagputol mula sa mga ito, kaya lumabas na agad sila. Tinawag ni Alwin ang kabayong puti na may sungay at pakpak. Sa ilang sandali lang ay namataan agad nila itong papalapit sa kanila. Iyan po ba ang tinatawag na unicorn? Ngayon lang ako nakakita ng nilalang na ito sa totoong buhay. Wika niya. Siya ang aking alaga, simula pagkabata. Wika ni Alwin. Saan ko ba kayo ihatid, kamahalan? Tanong ng unicorn. Sa bundok sa raya. Dalhin mo kami sa ilalim ng mahiwagang puno, sa ibabaw ng puting bato. Iyon ba? Mas susunod, kamahalan. Wika nito. Pagkatapos nilang sumampa sa likod nito, ay lumipad agad ito. Medyo nakaramdam siya ng takot na baka malaglag siya, kaya masyadong napayakap siya sa liig ng unicorn. Kamahala, nasasakal po ako. Reklamo ng nilalang. Pasensya na, natatakot ako malaglag. Hindi ka malalaglag, anak. Huwag mong higpitan ang pagyakap mo sa ating alaga. Utos ni Alwin. Unti-unti niyang nilawagan ang pagkayakap at idinilat na rin ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon ay namangha siya sa magandang tanawin na kanilang nadadaanan. Ang daming palasyo na kanilang nadadaanan. Ilang saglit pa ay may namataan siyang isang puting kwadradong bato. At higit na pumukaw sa kanyang atensyon ang kumikinang na dahong ginto ng punong nasa gitna nakatayo at nakapatong sa puting bato. Unti-unti na silang pababarawan.
Mas lalo niyang nasilayan ang ganda nito nang naroon na sila. Napakagandang lugar nito, sambit niya. Alam mo ba, dito ko huling dinala ang iyong ina, kung saan nagkamabutihan kami. Napakasaya ko ng araw na iyon. Akala ko tuloy-tuloy na, ngunit biglang umipal yung Rafi na yan. Kung hindi naman sana siya dumating sa buhay ni Madonna, tiyak naman ako matututunan din ako mahalin ng aking mahal. Ama, huwag mo nang sisihin ang papa. Nasaksihan ko kung paano silang dalawa nagmamahalan sa isa't isa. Kaya talagang silang dalawa ang nakatadhana sa isa't isa. Si Papa Rafi ang kaligayahan ni Mama at hindi ikaw. Depensa niya. Hindi na nga ito kumibo pa. Tila sumama ang loob nito sa kanya dahil nasa ina niya at Papa Rafi ang kanyang loob. Sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan, Ama. Ayaw kong patuloy mong sinasaktan ang iyong sarili. Maghanap ka na ng iba na pwede mong mahalin, hindi si Mama. Huwag mong tangkaing muli na agawin si Mama kay Papa Rafi. Kung hindi ay tiyak akong dalawa tayo magiging magkagalit. Banta niya rito. Oo anak, pangako. Masaya na akong nakilala kita. Sagot nito. Umitas ito ng maraming dahong ginto. Iniabot ito sa kanya. Eto anak, tikman mo. Tiyak akong hanap-hanapin mo ang kakaibang lasa ng gintong dahon na ito. Alok ng kanyang ama. Tinitigan niya ito. Hindi niya alam kung bakit may duda sa kanyang puso na tanggapin ang alok ng ama. Anak, bukod sa pagkain ito, ay mabisa din itong panggagamot sa mga karamdaman. Napatunayan na itong minsan ni Madonna. Magtiwala ka naman sa akin, anak. Wala akong gagawin na ikakasama at ikakapahamak mo. Uwi ka nito. Ila na konsensya siya, kaya kinuha niya ang isa at nginuya iyon. Napagtanto niyang totoo ang sinabi ng kanyang ama. Kakaibang linamdam at bango na wala siyang pagkukumparahan. Matagal ang kanilang pag-uusap doon bago nagpasya si Alwin na bumalik na sa kaharian. Iyak marami ng panauhin ang naroon. Bilisan na natin. Wika ni Alwin. Mas lalong binilisan ng alaga niya ang paglipad. At sa pagkakataong iyan, ay nai-enjoy ni Alvin ang pagsakay sa likod ng lumilipad na kabayo. Hindi nagkamali ang kanyang ama dahil naroon na nga ang napakaraming panauhin. Napakaraming handa ng pagkain. Maraming naggagandahang binibini ang pasulyap-sulyap sa kanya. Ngunit hindi ang mga iyon nakakuha ng kanyang atensyon. Kahit siyang dagdig pa siya makarating. Tanging si Mariel lang ang nag-iisang nilalaman ng kanyang puso. Sa pagkakataong iyon ay nais na niyang umuwi. Ngunit batid niyang hindi maaari, pagkat ang inihandang pagtitipon ay para sa kanya. Ilang sandali pa ay dalawang babae ang lumapit sa kanya. May bit-bit ang mga ito mag-arang kasuotan. Mahal na prinsipe, narito na po ang iyong kasuotan. Isuot niyo na po dahil mag-uumpisa na ang pagpapakilala sa iyo bilang nag-iisang apo ng hari at ng reyna. Uwi ka ng isang tagasilbi. Hindi na siya tumutol pa. Tiyak ay ipipilit din naman sa kanya na ipasuot iyon. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano. Unang beses kasi niyang magsuot ng ganong forma. Tiyakong nasa mundo siya ng mga mortal ay mapagkamalan siyang dadalo sa costume party. Maya-maya pa ay tinawag na siya sa ibabaw ng entablado. Kaya umakyat na rin siya doon at tumabi sa kanyang ama. Nagsimula na ang mahal na reyna na magsalita. Lahat ay patungkol sa kanya. Hindi niya alam kung ikakatuwa ba niya ang bagay na iyon. Kasi pakiramdam niya ay lahat ng mga engkantadang naroon ay nagpapapansin sa kanya. Apo,
maaari kang mamili ng isang babaeng katangi-tangi sa mga mata mo. Lahat sila ay mga anak ng hari at reyna. Ibig sabihin, lahat ng mga babaeng narito ay mga prinsesa ng mga kabeserang kaharian. Litanya ng reyna. Suminya siya ng pag-iling. Walang pag-alinlangan ng pagtanggi. Hindi niya matatanggap ang alok ng reyna. Wala siyang matitipuhan isa man sa mga ito. Dahil si Mariel lang ang nag-iisang babaeng gusto niyang maging nobya at makasama habang buhay. Nagmadali siyang matapos ang pagtitipo na iyon. Masaya naman siya dahil mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Ngunit iba pa rin ang mundo na kanyang nakasanayan, kung saan simple lamang ang lahat. Nag-uumapaw na kalagayahan ng kanyang nararamdaman tuwing kasama niya si Mariel. At wala iyong kahalintulad. Kahit hindi pa tapos ang handaan ay sinubukan na niyang magpaalam sa ama. Mamaya na anak, pagkatapos ng kainan ay ipagpaalam kita sa ama at ina para bumalik sa mundo ng mga tao. Ihatid kita sa lagusan. Pangako yan anak. Wala siyang magawa kundi ang pagbigyan ang hiling ng ama. Inupad nito ang pangako. Pagkatapos ng kainan ay magalang siyang nagpaalam. Nagmamadali siyang umalis dahil una sa lahat, nakalimutan niyang magpaalam sa ina. Tiyak na puno ng pag-aalala ang puso nito. Paalam anak, bibisita ako sa iyo kapag may oras. Sa ngayon, kailangan ko munang bumawi sa kaharian sapagkat matagal akong nawala sa aming mundo. Wika ng kanyang ama. Tumungo siya at nagpasalamat. Matapos nitong buksan ang lagusan, ay hinayaan siya nitong makatawid. Ilang sandali lang ay naroon na siya sa bakuran ng kanilang bahay. Agad siyang pumasok para puntahan ang ina. Ngunit bumungad sa kanya ang dalawang masayang nag-uusap. Si Mariel at ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Noon lang din niya iyon nakita. Mariel, tawag niya. Diyos ko Alvin, ikaw na ba yan? Ang tagal mong nawala. Ha? Ang bilis ko lang naman doon. Bumalik ako agad. Anong bumalik agad? 4 na araw ka nang hindi umuwi. Alam mo bang magkagalit ang mama at papa mo ngayon? Bakit naman? Pinayagan ka daw ng papa mo na sumama sa elementong iyon. Paano daw kung hindi ka na ibalik? Kwento ni Mariel. Natawa na lamang siya sa pagiging praning ng ina. Noon pa ay lagi na itong nag-iisip ng abanse, lalo na kapag gagabihin na siya ng uwi. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang 4 na araw niyang pagkawala. Hindi nga siya inabutan ng dilim doon sa kanyang pinuntahan. Sino nga pala ang lalaking iyan? Tanong niya. Oo nga pala Alvin. Siya si Kuya Larry mo. Dito na siya nakatira sa inyo. Siya? Tapos, dadalawa lang kayo dito sa bahay? Tila mahimig pagdududa niyang tanong. Irarating ko lang Alvin. Gusto ko lang i-check kung nandito ka na. Hindi ko rin alam na wala rito sina tita at tito. Teka lang naman. Nagsiselos ka ba kay Kuya Larry? Nagsiselos? Bakit naman? Sa tanda niyang iyan. Mabilis na sagot niya. Nagsiselos ka talaga kasi di hamak na mas gwapo ako sa'yo. Normal na normal. Higit sa lahat, hindi anak araw. Pang-iinsulto ng kanyang kuya. Biglang uminit ang kanyang ulo. Tinitigan niya ito ng masama. Nakita iyon ni Mariel kaya bigla itong nataranta. Kumalma ka Alvin. Huwag kang gumawa ng hindi ikatutuwa ng iyong papa. Saway ni Mariel. Narinig mong sinabi niya hindi ba? Binuli niya ako. Ikaw ang nauna. Huwag kang pabiktima ngayon. Nanginsulto ka sa una sa akin. Giit ni Larry. Hindi niya makontrol ang sarili sa galit.
Nanginginig ang kanyang kamay. Nang makita iyon ni Larry ay bumunot ito ng baril. Itinutok ito kay Alvin. Nagsimula ng nervyosin si Mariel nang makita ang tensyon sa pagitan ng dalawa. "Kuya Larry, wag!" saway ng dalaga. Ngunit tinitigan lamang iyon ni Alvin. Butil-butil ang pawis na lumalabas sa buong katawan ni Larry. Nakatitig lamang ito sa baril na tila ba ay bigat na bigat ito sa pagkarga ng kalibre. Ilang sandali pa, biglang naglaglagan ang mga bala mula rito. At nang maubos na lahat ng bala ay kusa itong nahulog sa sahig. Pupulutin na sana iyon ni Larry nang biglang tumalsik iyon sa noo nito. Nasapo nito ang sariling noo na noon ay dumadaloy na ang dugo. Mas lalo itong nagalit nang makita ang sariling dugo nito. Si Mariel naman ay palipat-lipat ang tingin sa dalawang binata. Ibang titig ang ipinakol ng dalaga kay Alvin. Sigurado itong siya ang may kagagawan ng hiwagang nangyayari sa pagitan ng alitan nila ng kanyang kuya Larry. "Demonyo ka nga. Totoo ang mga naririnig ko sa paligid. Anak ka ng halimaw. Hindi ka anak ni Papa. Isa kang sampid." Nang marinig yun ni Alvin, mas lalong uminit ang kanyang ulo. Inipon niya ang napakalakas na enerhiya sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinato iyon kay Larry. Sa sobrang lakas ng enerhiyang iyon, ay tumalapon ang binata mula sa couch at tumalsik ito at sumalampak sa sahig. Napahawak ito sa baywang habang namimilipit sa sakit. "Alvin, kapatid mo si Kuya Larry," saway ni Mariel. "Hindi ko siya kapatid. Lalo na ako. Ayoko maging kapatid ang katulad mong halimaw. Kung papatayin kita. Sige lang, ipakita mo ang tunay mong kulay para malaman ni Mariel kung gaano ka talaga kasama at mapagkunwari. Hayop ka, kaya ka nandito para guluhin ang buhay naming nananahimik." Galit na wika niya. "Mali ka dahil nananahimik ako sa aking tirahan. Hindi ko naman lubos akalaing nag-alaga pala ng halimaw ang aking ama. Saan pala? Hindi na lang ako sumama." Galit na wika ni Larry. Natahimik sila nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanilang mga magulang na kapwa nagulat nang makita ang binatang nakasalampak sa sahig. "Larry, anong nangyari sa iyo?" Gulat na tanong ni Madonna. "Tanungin mo yung halimaw mong anak." "Larry," saway ni Mang Rafi. "Sige lang Papa, kampihan mo yung halimaw mong ampon." "Tama na sabi Larry, kaya ka nandito dahil gusto ko kayong paglapitin. Paano ko kayo mapaglapit kung ganyang una pa lang pareho ng mainit ang dugo niyo sa isa't isa?" Litanya ni Mang Rafi. Hindi mo kami mapaglapit Papa dahil unang-una, malayo ang dugo ko sa kanya. Hindi kami tunay na magkapatid." Wika ni Larry habang maingat na tumatayo. Tinalikuran sila nito at paika-ikang pumasok ng kwarto nito. Walang magawa si Mang Rafi, kundi ang sundan ang tingin ng anak. Sinundan din ni Madonna ang anak ng asawa sa una nitong karelasyon. Lumapit din ang kanyang ama sa kanya, pagkatapos ay humingi ng paumanhin. "Intindihin mo muna ang Kuya Larry mo. Pwede ba yun, Alvin?" Hiling sa kanya ng ama. "Papa, paumanhin po. Pero kahit kailan ay hindi ko po siya matatanggap bilang kapatid." "Alvin anak, minsan lang naman humihiling ang Papa, hindi ba? Matanda na ako. Kahit kaunting panahon na lang ang natitirang buhay ko sa mundong ito. Ayaw mo ba ako maging masaya anak?" Napatingin siya dito. Nang tignan niya si Mariel, ay nakatingin din ito sa kanya. Tila ba nagmamakaawa para sa hiling ng kanyang ama. Tumingin siyang muli sa kanyang ama. Nakakahabag ng kalooban ang paraan ng pagpapaawa ng tingin nito. "Papa, hindi ko pwedeng ipilit ang aking sarili sa taong ayaw ako.
Giit niya. Matatanggap yuri ng isa't isa, anak. Subukan niyong kilalanin ng isa't isa. Giit pa rin ito. Tumahimik na lamang siya para sa kanyang ama na napakabait at itinuring siyang tunay na anak. Napagtanto niyang ang pagkakataong iyan at ang natatanging hiling ng kanyang ama ang siyang daan para makabawi. Bihira ang kagaya ng sa kanyang ama at dapat niya iyong pasalamatan. Pupuntahan ko ang kuya mo, anak. Kakausapin ko lang siya. Paalam nito. Naiwan sila ni Mariel at sa pagkakataong iyan ay kinausap siya ng dalaga. Hindi ka naman ganyan ha. Bakit malayo ka na sa dating Alvin na nakilala ko? Kung ang dahilan mo ulit ay ang pagsiselos, pwede bang tigilan mo niyang pagiging seloso mo? Baka iyan pa ang magiging dahilan ng paglayo ng aking loob sa iyo. Banta sa kanya ni Mariel. Bakit nga ba hindi? Tignan mo ang anyo ko, Mariel. Kaya nga ako laging nabuli na anak araw, di ba? Hindi ako normal. Samantalang ang mga karibal ko sa'yo, bukod sa normal na tao na, mga profesional. Kung hindi ang professor na iyon, ang anak ni Papa na mistisong pulis. Anong laban ko? Magtiwala ka sana sa akin, Alvin. Hindi ako tumitingin sa pisikal na anyo, kundi sa kabutihan ng puso. Akala ko ba kilala mo na ako ng lubos? Totoo? Tanong niya. Oo, sa'yo lang ako nangako, di ba? Kaya ikaw lang ang taong iibigin ko pagdating ng tamang panahon. Mangako ka lang sa akin. Panatilihin mong buo ang iyong pamilya. Oo, Mariel. Pangako. Masayang sagot niya. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang loob ng kanyang kuya Lare. Alam niyang hindi lang si Mariel at papa niya ang matutuwa, kundi maging ang kanyang ina. Habang pauwi galing sa campus ay nadaanan niya ang nagkumpulang mga tao. Malapit iyon sa isang bus na nakaharang sa gitna ng kalsada. Ano bang nangyari dito? Nakakaabala masyado sa daanan. Reklamo niya. May stage taking dito. Wika ng binatang nakaisyoso rin sa nangyari. Bigla siyang kinabahan. Ilang saglit pa ay isang pang-back up ang dumating. Kasama ang kanyang kuya Lare. Kuya, tawag niya rito nang makita itong papababa ng patrol. Umuwi ka na, Alvino. Bakit ka pa nandito? Mapapahama ka rito. Kuya, tutulong ako sa inyo. Hindi nga pwede. Ang tigas ng ulo mo. Kaya kong tapusin ang kasamaan ng hostage taker, kuya. Magtiwala ka sa akin. Biglang naalala ni Larry ang kakaibang hiwaga sa kanyang pagkatao. Kung paano niya sirain ang hawak nitong armas. Napagtanto ni Larry na may kakayahan nga siyang harapin ang nasa loob ng bus. Sige, sumama ka sa akin. Batid kong malaki ang maitutulong mo sa aking grupo. Kailangan ko lang siyang titigan, kuya. Kahit maaninag ko lang siya sa loob ng bus. Hiling niya. Halika, umiko tayo sa kabila. Uwi ka nito. Dinala siya nito sa bandang pintuan kung saan nakatayo ang hostage taker. Hawak nito ang isang batang paslit at nakatuon ang baril nito sa ulo ng bata. Nanginginig sa galit ang kanyang kamay nang makita ang sinapit ng kaawa-awa at inosenteng bata. Sobrang daming pawis ang pumatak sa nakakuyom niyang kamay. Nilaro niya sa kanyang utak kung paano kinuhanan ng bala ang baril na iyon. Pagkatapos ay pinukol ang baril sa sariling ulo nito. Pinaghampas nito ang ulo sa hawakan ng bus hanggang sa tuluyang nawala ng malay. Agad itong pinusas kahit pa hindi pa ito nagising. Kayong tulong talaga ang mahiwagang katauhan na meron ka, Alvin. Sobrang salamat sa iyo. Ngiting wika ng kanyang kuya Larry. Hindi ka na ba galit sa akin, kuya? Biglang tanong niya.
Dati pa naman mag-ana ang loob ko sa'yo. Sinusukat ko lang ang pasyensya mo. Kung talaga bang hindi ka susuko sa pagiging mabuti. Ganoon. Gusto mong bumulusok pataas, tapos pagbaba ay mauna ang ulo. Grabe naman, kaya mong gawin sa akin ang bagay na yan. Siyempre hindi kuya, biro lang. Ngiting wika niya. Nailing na lamang ito. Iyon ang simula ng pagkakaayos nila. Hanggang sa magtapos na rin siya ng pagiging pulisya. Tinupad na rin ni Marilel ang pangakong sasagutin na siya nito. Sobrang saya niya sa buhay na meron siya. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng amang engkanto. Tanggap niyang ito ang kanyang tunay na pagkatao at masaya siya. Dahil kahit papaano ay magagamit niya ito sa kabutihan. Ang pagyakap sa katauhan ay pagmamahal na rin sa kanyang sarili. Sa mga susunod nito na kabanata, abangan po ninyo ang pagmamahalan nila Alvin at Mariel at kung paano maging tagapagtanggol ng mga engkanto ang magiging anak nila. Wakas. Maraming salamat po at God bless sa inyo, lalo na sa mga hindi nakakalimot mag-comment at mag-like sa video natin.